Ito ang inyong lingkod na nagpabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Taong bayan, dapat abolish na yan, Congress. Kasi bawat hearing ng Congress, malaking pondo ng kaban ng bayan nawawala kung itulong yan sa mga taong nangangailangan. Dapat nang imbestigahan ninyo yung mga korupsyon sa flood control at nagpifiestan mga bangag ngayon sa kalsada. When Colonel Garma and Colonel Leonardo were supposedly to testify in Senate, what did Huadcom done? Pinigilan nila kasi ayaw nila magbago ang script nila. Former President tapos sa Congress pupunta, Senate pwede. Hindi naman mga abogado yung mga yan na makipag-usap sa former President. Sayang lang oras. Congressman, arugante, hindi mo na iintindihan ang after November 1. Congressman, arugante, ang after November 1 ay kahit kailan yun. Basta after ng November 1, kahit pa November 2 ng 3,000 years kasi walang sinabi na exact date. Nakakapagod na to sila. Quadcom lost their credibility already. What are we gonna achieve from this investigation? Wasting Filipinos' time and resources. If you have evidence, file it to the court and let the court do their job. I want this committee totally removed. Hindi na nga atin si PRRD kasi nga lumabas yung resource persons ay kinausap nyo muna bago ang hearing. Tsaka naumay na taong bayan dyan sa hearing nyo. Gawin nyo na ang batas at kung may ebidensya talaga kayo, isampan nyo sa korte ang kaso laban kay PRRD para magkaalaman na kayo. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Nanonood sa atin na nabuksan na ang kalamang kamalayan. Ito, huwag natin patagalin. Paduano, huwag kang masyadong magalit. Pasok! After November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Keith Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po rin si Chairman na naglulukuhan tayo dito. Hindi po kayo naglulukuhan pero ayaw na namin sumali sa inyo. Kaya nga hindi na pumupunta ang Pangulong Duterte dyan. Ayaw niya, ayaw. Naintindihan ninyo? Mr. Chairman, representatives on some after November 1, 2024. Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Paano yung pinaramis ninyo na si Leonardo ba yun, tsaka si Garma, hindi nakarating na Senado o nagkasakit? Ngayon si Gallardo may sakit, reklamo kayo ngayon. Masakit din ang Pangulo Duterte, masakit na ang ulo sa inyo. Alright, tuloy, Paduano. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi! Well, in fact, I will not discuss and argue. Kasi ang mga naglulukuhan, mga lukuluko, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, oy, naglulukuhan kayo, hindi kayo lukuluko. Hindi! Ang mga nagluluko lang yung mga lukuluko. Hindi ko naman sinabi na lukuluko kayo, basta kayo naglulukuhan. Alright. With our colleague, Congressman Keith Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po Mr. Chairman na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito,
ay ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? I said, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show-cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Kay attorney, show cause order. Kay Pangulong Duterte, invite. Sino natatakot? I-show cause order mo rin. Sa Pangulong Duterte, invite, di ba, may open-ending invitation daw. Anytime na pumunta ang Pangulong Duterte, pwede, di ba? Pero dun sa lawyer ng Pangulong Duterte, show cause order. Pero dun kay Pangulong Duterte, invitation lang. Paduano, parehas dapat. Dapat pantay-pantay, show cause pa rin. Sa Pangulong Duterte, show cause mo. Diba? Ganun yan eh. Sino yung natatakot, sino nagtatapang-tapangan. Oh, i-show cause order mo yung lawyer. Pati yung kliyente. Oh, bakit invitation kay Pangulong Duterte? Oh. Mayroon ng invitation, open ending mo, sabi ni Barbers. Ano bang invitation ang ibibigay mo? O parang sinasabi mo, yung invitation nung una, walang kwenta, gano'n. Ayos din si Paduano eh, no? Sabi niya, natatakot. O, di ba? Eh, pero hindi siya sorry sa Pangulong Duterte. Yun lang, invitation lang, gano'n. Ang dami na naman nilang mga pakulo. Oh, yung mga pakulo nila, ha? Mag-ingat kayo sa mga pakulo nila. Di ba, may pakulo sila. Si Gliardo, kinausap ni Dan Fernandez, hindi pa natin pinapalabas. Dahan-dahan lang. Huwag kayong masyadong magmadali. Huwag kayong masyadong excited sa mga sinabi ni Dan Fernandez. Ito, yan. So, ngayon, nung kinausap si Dan Fernandez, nalagas. Ngayon, hindi ko alam kung sinong susunod na malalagas sa mga to. Sa mga dinala nilang mga, witness. Ayos dito mga quadcom na tricom na lang, wala nang quadcom, tatlo na lang yan, tricom. Lagas na yung human rights chairman. Ano ba yung human rights yung si Abante? Wala na, lagas. O, tuloy. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Teka lang. Dito muna tayo. Nagsalpukan si Paduano, tsaka si Abante, nagsalpukan. Ito po, pakinggan ninyo ha. Nagsalpukan po si Abante, tsaka si Paduano. I was going through the documents. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman. DSJJ. Mr. Chairman. Yes, Congressman Fernandez. Dapat hindi na po ako magsasalita about this because he mentioned our name in the affidavit that he testified in the Senate. And accordingly, when I saw yung motion po ni Chairman Acop, ngayon ko lang po nga nakita na wala siyang excuse letter and justified po yung pag-move for the show cause order. And at the same time, nung binanggit naman ni DS also yung pong medical certificate, I think this is a prescription. And accordingly, nakalagay po dito yung kanyang problema, yung chronic left shoulder dislocation, and there are like procedure for MRI. Maybe we can ask the PIHAW, no? Kasi I believe that andito ba yung PIHAW natin sa PNP? Because Mr. Chairman. Tingnan niyo po nagtatali-talinuhan si Dan Fernandez. Babarubali ni Paduano, sila nagbarubalan ha. Ito, atras ko lang konti para maintindihan nyo. Silang dalawa nag-away, Paduano tsaka si Fernandez. And there are like procedure for MRI. Maybe we can ask the PIHAW, no? Kasi I believe that andito ba yung PIHAW natin sa PNP? Because, Mr. Chairman, Yes, with the indulgence of Congressman Co-Chair Fernandez, we'll just discuss it later, no? And in fact, if you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grialdo, may I ask you to vacate your position as co-chair and be one of the spokesperson. Yes, Mr. Chairman. As a matter of fact, that's what I intend to do, to inhibit myself in the discussion about this issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to
relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be launched with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation have done in order to tell the truth about the conformity of Grijaldo. Unfortunately, he's not here right now, and he is sick. And that saddened us as well, because we wanted really to the members to ask him about what really happened, if there was really indeed a coercion and harassment that was done by Chairman and myself. Thank you, Mr. Chairman. And with that, if we will be discussing our issue with Colonel Grijaldo already, this representation on I will be yielding my position as chairman of this committee. Mr. Chair. Thank you, Congressman Fernandez. Also be subjected to the procedure of a resource person. If indeed we need to be subjected to the procedure being undertaken by this committee. Okay, that's noted, Congressman Fernandez. Before that, Congressman Jong, let me ask if Congressman Paduano is already done with your... Not yet, Mr. Chairman. This will be the last. Naghinhimik si Dan Fernandez tsaka si Benny Abante, atras na yan. Isang buga pa lang ni Grijaldo, dalawa na yung laglag. Wala ihataw. Ayan, meron na naman sila mga bagong mga halaga, yung mga halaga nila. Kung ano na naman mga pinagsasabihin nila, kesyo may mga mafia sa Davao, ganyan. Dalawa laglag. Isang bala, dalawa laglag. Nagawin po sila dalawa ni Paduano. Gusto niyo marinig ulit? Ito, paparinig ko sa inyo ulit. Para medyo naintindihan po natin ng maganda. Ayan, pakinggan po ninyo, binara ni Paduano, si Dan Fernandez. In the Senate. And accordingly, when I saw the yung motion po ni Chairman Ako, ngayon wala po nga nakita na wala siyang excuse letter, and justified po yung pag-move for the show cause order. And at the same time, nung binanggit naman ni DS also yung po medical certificate, I think this is a prescription. And accordingly, nakalagay po dito yung kanyang problema, yung chronic left shoulder dislocation, and there are like procedure for MRI. Maybe we can ask the PIHAW, no? Kasi I believe that andito ba yung PIHAW natin sa PNP? Because Mr. Chairman, yes, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Co-Chair Dan Fernandez, we'll just discuss it later, no? And will, in fact, if you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grijaldo, may we ask you to vacate your position as co-chair and be the spokesperson. Sino po? Sino po nagpabakante? Si Paduano. Sabi ni Paduano, ito ulitin po natin para mamaintindihan po natin. Sabi ni Paduano. Maybe we can ask the PIHAW, no? Kasi I believe that andito ba yung PIHAW natin? Sabihan po ninyo. Sasabihin ni Paduano niyan, kung gusto mong pag-usapan natin yung patungkol sa inyong dinigriado, nag-trisam kayo ni Grijaldo, ni Abante, tsaka ikaw, nung trisam yung nag-usap-usap sila tatlo. Umalis ka dyan sapagkat vice chairman mo, sabi ni Paduano, pakinggan po natin, Paduano, +5 ka ngayon sa akin. Alright. Mr. Chairman, Yes, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Co-Chair Dan Fernandez, we'll just discuss it later, no? And will, in fact, if you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grijaldo, may we ask you to
to vacate your position as co-chair and be one of the spokesperson. Nag-aaway na po sila nag-aaway na. Sila po nagtutudasan niya dyan sa Quadcom. Sabi ni Paduano, gusto mong pag-usapan natin yung nangyari sa inyong threesome, kayong tatlo ni Paduano, ni Abante, ni Dan Fernandez, tsaka si Griardo. Oh, vacate mo yan, umalis ka dyan sa co-chairmanship mo, dyan sa Quadcom mo. Patrisam pa kayo dyan eh. Sabi may kasama daw yung anong tawag doon? Yung dalawang camera, dalawang lawyer. Sino daw yung cameraman? Mga ka-reaction, sabi ko na sa inyo eh. Itong mga to, dahan-dahang malalagasan. Ngayon, may pinapalabas na naman sila ngayon. Talagang kung pakinggan mo, kapanipaniwala. Pero hintayin lang nila tayong mag-react. Dako naman tayo dito sa kay Abante ha. Si Abante po, meron siyang maitim na balak. Pastor ha. Pero pakinggan po ninyo. Itong pastor na to, para yatang yung anong tawag doon, ginagawa niyang minatamis ang kasinungalingan. Ito po, pakinggan natin ha. Dan Fernandez ha, medyo lumayo ka ngayon kay Paduano. Umiinit ang ulo niyan kapag ayaw niyang nakaupo ka dyan sa, co-chairman mo ba yan? Chairman si Abante, ikaw yung co-chairman dyan sa, sa committee ninyo. Baba. Si Abante, baba. Wala nang Quadcom, Tricom na lang. Pagna po natin si Paduano. Ang sarap po pag ganitong nangyayari. Lumilitaw ang katotohanan, sila nagbabanatan. Alright, pakinggan po natin. Wala kayong hinagap, Colonel Sherto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talaga supportive, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa Wala drugs. po, Mr. Chair. Hindi niyo alam. Actually, during the operation, Narinig po ninyo yun, narinig nyo? O sige, tatapusin muna natin ang video tapos mag-react tayo ha. Tandaan po ninyo yung sinabi ni Tatang Abante na wala kayong alam. Gusto niyang marinig doon sa PIDEA na wala silang alam. Pero sabi ng PIDEA, may alam kami, walang kanalaman ng Pangulong Duterte. Pakinggan po ninyo na maayos ha, dahan-dahanin natin to. Dahan-dahanin natin. Pero si Paduano, binigla niya si Congressman Dan Fernandez. Sabi niya, gusto mong pag-usapan yung patungkol sa inyong tatlo ni na Griardo, Abante, yung threesome ninyo, gusto mong pag-usapan o baba ka dyan sa co-chairman mo. Vacate your position. Laglag. Mahilig kasi sa threesome no? Alright. Wala kayong hinagap, Colonel Sherto at General Villanueva, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Villanueva, sige po. Mr. Chair, talaga supportive, wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa wala drugs. po, Mr. Chair. Hindi niyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila, Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, Regional Director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsyal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay, Colonel Sherto. Ang nakuha po doon, meron din Ano po sabi nung nag-operate yung PDEA? Ano po sabi niya? Wala. Pero ang sabi po ni Abante, hindi mo alam. Ang gusto po sabihin
gusto pong marinig ni Abante doon sa resource person, hindi niya alam kung merong koneksyon si Pangulong Duterte tsaka dito sa operasyon na ginagawa nila patungkol dito sa, ito nga, pag-raid nila dito sa factory ng droga. Di ba? Sabi niya, ito po sabi niya, kasi kailangan ulitin natin kasi baka akala ng mga kareaksyon natin dyan, mga loyalista, mga pinglawan, mga dilawan, akala nila lahat ng ginagawa nila sa Quadcom ay lahat ng mga resource person o mga witnesses nila, akala nila lahat ay totoo sinasabi. At ito po masaklap. Sila nagpapaniwalaan doon. Sila nag-iimbestiga. Sila na lang. Wala, hindi makasagot ang panig ng Pangulong Duterte. Hindi sila makasagot kasi ayaw nilang sumagot. Kasi ayaw nilang makisawsaw sa ganyang bagay. Ayun, sila na nagtitiraan. Si Paduano, tinira si Don Fernandez, sabi niya, bumaba ka dyan. Gusto mong pag-usapan yung 3 milyon ni Gliardo, ni Abante, tsaka ikaw, o bumaba ka dyan, o lagas. Ngayon, itong si Abante, binarubal siya ng isang ito, pagna natin. Oo. Wala kayong hinagap, Colonel Shelto at General Benarola. Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor po ng Davao sa drugs. Mr. Chair, General Benarola, sige po. Mr. Chair, talaga Ang pangalan po niya, General Villanueva, General Villanueva. Tandaan po niyo, mag-exam tayo mamaya. Ang pangalan niya, General Villanueva, Wala kayong hinagap na involved ang dating mayor sa wala drugs. po, Mr. Chair. Hindi nyo alam. Actually, during the operation, yung actual operation, Mr. Chair, Yes. nagtayo po sila ng command post just 50 meters away from the clandestine laboratory. Sino po nagtayo? Sila Mayor Duterte, si General Simeon Dizon, regional director po siya ng PNP ng Region 11, na andun po yung ibang mga konsehal ng Davao City at na andun po ang media while we were operating on the clandestine laboratory. So, talagang ang iniisip namin, talagang walang involvement ang ating mayor during that time. Okay, Sa Davao Colonel City. Shelto. O di po ba? Ito po si Colonel Arcerto, ang sinasabi niya, kasama niya yung isang bilanggo, isang convicted. Ang sinasabi nila, meron daw mafia dyan sa Davao. At yan daw ang mga Duterte. Pinoprotektahan daw si BP Sara. Ewan ko po kung binalikan nila uli si General Villanueva. Ang sabi ni General Villanueva, ganito yan, sabi niya kay Abante. Para ikaw, Abante, maintindihan mo ang ginagawa namin kasi ikaw, pastor ka, di ba? So ito, ganito, Abante, dito sa clandestine, dito yung ina-atake namin, 50 meters away from that, huwag na po ako mag-English, baka matulad ako kay Dan Fernandez. Wala still na English yan. Laging, wala still. Anyway, kalimutan mo na si Dan Fernandez. Dito tayo sa clandestine. Okay. Sabi niya sabi ni dito, kinumento ni General Villanueva, dito yung atake, sabi niya, so mayroong 50 meters away from the ground zero, kung saan mangyayari yung pagre-raid. Nagtayo po ng outpost o tinatawag natin command center ang Pangulong Duterte para lang sagin yung mga sindikato. Ngayon, siguro ang Pangulong Duterte, kating-kating na doon sa gatilyo. Sabi siguro ng Pangulong Duterte, kating-kating siya doon sa dala-dala niyang, hindi ko alam kung mahaba o maliit. Sabi niya, wala yan, dali niya din mga yan. Sabi na, nandiyan si General Villanueva, Mayor, kalmati ka? So, ang paniniwala po ni General Villanueva, wala pong kinalaman dito ang Pangulong Duterte, si Mayor Duterte that time. Ngayon, lahat po ng mga, magre-react ako mamaya, marami akong narinig, marami akong napanood. Inumpisyahan muna natin dito sa Nagasan. Kasi marami dyan, mga reaction natin, mga kasama natin dyan, mga dilawan, pinglawan, loyalista. Minsan, matatangay ka na lang doon sa paraan ng kanilang pag-iimbestiga. Pero kung ikaw ay tunay na reactor, reactos,
talagang magre-react ka ng tama. Pag-aaralan mo yung situation. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo ba pinagsasabi ng mga to? Meron bang sapat na katibayan? Totoo ba na kapag nakaharap na nila ang Pangulong Duterte o ibang mga na-cross-examine sila doon sa Senado? Naku, napakarami na namang iimbitahan sa Senado niyan. Sabi po ni Abante, hindi ako magkakamay si Abante, isa sa mga Quadcom. Ma-ICU daw, may posibilidad na ma-ICU si Garma. Baka lahat po. Baka lahat po kayo ng mga pinaka-witnesses nila, tsaka lahat ng kanilang mga ginamit na resource person, baka mapuno po lahat ng ICU sa Maynila. Ang galing po, may paiyak-iyak pa yung naka-oras kanya. Pero balikan mo natin si Dan Fernandez. Dan, ito. Ano lang to advice lang Dan. Kapag ikaw ay nag-i-English, kapag ikaw ay nag-i-English at medyo nahihirapan ka, mag-Tagalog ka, boy. Hindi naman bawal mag-Tagalog. Alam mo kung sino nahihirapan. Yung mga kasamahan mo dyan, hindi ka maintindihan. Kaya sabi ni Paduano, ayaw ka lang niyang diretsahin eh. Kasi, medyo nananaligtay pa yung pagka-quadcom mo eh, tsaka quadcom niya eh. Sabi niya, gusto mo talagang pag-usapan ang ginawa yung threesome, kayong tatlo, Abante, Dan Fernandez, ikaw, tsaka si Gliardo, o bumaba ka sa pagka-chairperson mo, sige po, mag-i-invite ako. Diba? Bibigyan ko lang ng brotherly advice itong si Dan. Alam mo kung Dan, kung pangarap mo maging gobernador dyan sa Laguna ba yan? Taga Laguna ka? Okay. Alam mo, Laguna, nang ikaw ay marating ko. Ganun yun. Kanta ng Sampaguita ba yun? Kalimutan muna natin yun. Dito muna tayo. Pag-usapan natin si Dan. Dan, nakikiusap ang taong bayan sa'yo. Nakikiusap ang taong bayan. Available ang ChatGPT. Available ang Google. Bago ka umupo dyan, kung may kailangan ka sabihin, mag-ChatGPT ka muna o kaya Google, Kasi pag hindi mo ginawa yun, mauubusan ka katulad ko. O halimbawa, mag-i-English ako ngayon. Pag nakatatlong sentences ako, do you know that I will going to run out of my English? Do you understand that, Jan? O, tignan mo, Dan ang pangalan, naging Jan. Okay, Dan, do you understand my English? If you don't understand, then learn from Paduano. Mantagin mo yan, isang buga pa lang ni Guillardo, dalawa na yung nalagas. Ngayon, pag bumuga, alam niyo po mga ka-reaction, mga ka-reactos, alam niyo, pag ang bumuga dyan, si Garma, alam po niyo kung sinong malalagas, alam niyo na yun. I-comment niyo sa comment section sino yung tumakbo, bakit? Kapag bumuga si Garma at bumuga si Gliardo, finish na, tapos na yan. Kapag sabi ni Garma, ayan pag sinabi ni Garma sa kanyang sarili, ito po, pag sinabi po ni Garma sa kanyang sarili, finish na, o wala na.